happy Islanders. It's a happy day here in Happy Island of Catanduanes. It's already 3:35 in the afternoon of November 25. Just 9 days after Super Typhoon Pipito struck the Happy Island of Catanduanes. So andito po tayo ngayon sa Barangay Palawig as requested by several of our followers. Napuntahan natin ang barangay na ito at videohan. Very much sorry kung hindi ko napuntahan to earlier this week dahil medyo hindi pa maayos yung daanan dito. So pumunta muna tayo up north para tingnan yung kalagayan din doon. And also medyo mahirap yung magpagasolina dito ng mga nakaraan. Nauubusan din tayo ng gasolina at nauubusan din tayo ng storage and also ng battery. And ngayon nga po it's November 25, siyam na araw matapos ang pananalasa ng bagyong Pipito dito sa isla ng Catanduanes. Again, sa ating mga followers dyan, shout out sa mga followers natin dyan mula sa Palawig, mula sa Barangay Palawig. Nandito po tayo ngayon sa inyong barangay para libutin, para makita nyo naman ang kalagayan ng inyong barangay siyam na araw matapos manalasa ang Super Typhoon Pipito dito sa ating isla. Maraming salamat nga po pala sa mga nakapag-follow na sa aking Facebook pages, AJ Solero Photography and Happy Islander TV. As you can see po, yung mga ina-upload natin ay salit-salitan. Minsan ina-upload natin sa AJ Solero Photography, minsan sa Happy Islander TV. As soon as na-approve na po yung monetization natin, halos lahat po ng ating i-upload ay lahat po yan ay sa Happy Islander TV na. So we're still waiting for Mr. Meta na ma-approve yung ating monetization. Ang tagal na natin nag-aantay, nag-submit na tayo kasi na-meet na natin yung mga requirements, and then hindi pa rin tayo na fully approved kasi inaantay pa natin, they're still reviewing it. So ito po, again, yung Barangay Palawig, papasok na po tayo sa pinaka barangay. I guess ito na yung mismong barangay ng Palawig po. Punta na po tayo doon sa pinaka barrio. So galing po tayo sa Mayliktin area, paakyat papuntang Virac. So maya lilibutin din natin para sa mga followers natin sa Mamangal area, sa Sitio Mamangal. Pupunta tayo doon, and also if possible is makapunta tayo sa Maypalta area. So ito po yung ginagawa natin, yung pag-ikot natin dito sa area na to. Although sabi nga hindi masyadong nasalanta, it's just a matter of me giving information to all our followers from this place. Kasi halos lahat na po ng mga vloggers natin, mga media natin ay nandun na po sa norte, sa parting Karamuran, Pandan, Bagamanok, Viga, Baras, and they are already there. They have been giving you information and updates on the situation of the place. So ako naman po dito kasi hindi na tayo makipagsiksikan doon, kaya na nila yon. Very much relevant naman yung kanilang mga pinag-upload. So eto naman po tayo, ikot naman po tayo dito sa mga areas na hindi na aabot ng mga media. Okay, so hindi masyadong pinupuntahan kasi nga mas concentrated sila doon dahil doon po talaga ang mas nagrabe doon sa area na yon. Anyway, again guys, nandito tayo sa Barangay Palawig. Actually, inikot ko to prior or few days or 2 days before the typhoon, but then hindi na tayo nakapag-upload dahil nga na putulan ng kuryente on time na nag-upload tayo nung na yun. So that is Canapino, isa sa mga sikat na restaurant dito sa San Andres, and they also have their branch in Virac. So owned by a Canadian, si Andrew. Kaibigan natin yan, si Andrew is a Canadian, and si ma'am na Filipina po, isa pong Filipina from, hello, good afternoon, Filipina from Karamuran. So ayun, so very busy ngayon ang mga natin, ang iba mga nating mga kasamahan na nagsisipag bigay ng ayuda. So again guys, we
also have launched our Oplan Ayuda, at maraming salamat po sa mga sumuporta, at kailangan pa rin po namin ng mga suporta para sa ating mga kababayan. If you can see, we are still not giving out some relief because meron naman po nagbibigay ng relief. We are targeting to start giving out relief distribution, or conducting our relief distribution a month after po, kasi po yun po yung time na wala nang nagbibigay ng ayuda. Doon na natin malalaman kung gaano nakahirap ang buhay. Isang buwan matapos ang pananalasa, yung buwan, yung mga araw na wala nang nagbibigay ng ayuda, wala nang nag-iikot para magbigay ng ayuda, doon natin mararamdaman yung hirap ng buhay. Doon natin ma-identify yung mga taong naiiwan sa pagbangon, na yun po ang purpose ng Oplan Ayuda. Ano po, yun po ang purpose natin sa Oplan Ayuda, yung yung mga iakay, kumbaga, or tulungan yung mga taong naiiwan sa pagbangon. So ayun po, kung makikita nyo po yung mga in-interview natin before, at ang mga pinost natin sa ating sa ating social media accounts, makikita nyo po yon. Andun po yung mga dati nating mga hello, good afternoon. Yun po yung makikita nating mga mga operations na ginawa ng AJ Solera Photography along with my team way back on 2020 nung nasalanta rin tayo ng bagyong ng Super Typhoon Rolly dito sa isla ng Catanduanes. Nag-conduct tayo ng Oplan Ayuda. So again guys, sa mga kakatunin pa lang, sa mga nandito po, at maraming salamat po if you were able to watch this far. Please go ahead and share this video to your friends, to your social media accounts, para malaman naman ng mga kaibigan natin from Palawig. So babalik tayo doon para talagang maikot natin. So hindi mo natin masyado maikot doon sa pinakataas po, kasi maglalakad doon. So pupunta pa tayo sa may area ng Mamangal, also sa Palta, para mabigyan ng update yung ating mga kaibigan. So nakapaglinis na ng maayos ang mga taga-Palawig. So very resilient talaga tayo mga Katandunganon. Makikita nyo na ayos na, at makikita rin natin yung mga ilang mga damages sa mga kabahayan. So yun, so if you're going to take a look at it, doon sa path ni Pepito, yung dinaanan ni Super Typhoon Pepito dito sa Catanduanes, kung makikita mo, etong barangay na to, ang Barangay Palawig, ang isa sa pinaka malayo sa eye of the typhoon as far as the whole island of Catanduanes is concerned. The whole province of Catanduanes is concerned. Sa pagdaan ni Pepito, ito yung pinakamalayo as I see it myself, diba? So please correct me if I'm wrong, pakisabi na lang po kung mali ako. Comment down below. So we're gonna take a look on this part. Sige. Okay. Ayan po yung Palawig Elementary School. So diretso tayo dito. I don't know kung meron pa ba dito lusutan. Yes, meron pa ba? Balik na lang tayo kung hindi. So medyo malakas din naman dito sa Barangay Palawig, kasi nga yung formation nitong bundok na to is nakakadagdag sa paglakas ng hangin. Katulad dito ng Santo Domingo, mga ganon. Ayan po. So ayun, ready na yung mga farmers natin. Inayos na kanilang ayan Gapang-agi dyan, Gapang-agi tabi dyan. Nari ka matarok. Bes, kita kuya kan. Ayos may tegong binhi toyos. Iba sa munisipyo. Ayun, man ang munisipyo. Ayos po, sige. Thank you. Webes ng aga. Okay, I would like to fly my drone right here habang nag-aano sila. Baka bumalik ako ng Webes.
Ayun. Kaninong palayan kaya to? So nakahanda na yung palayan na ito. Hindi natin alam kung may mga na-damage ba doon ng mga crops, and naayos na lang nila ulit. But then again, it's a sign of being resilient. It's a sign ng pagbangon na pag daan ng isang super typhoon 9 days after ay magtatanim na ulit ang mga taga Catanduanes. Alright guys, that's pretty much it. I think I already have covered it. So pasensya na po yung mga lugar na hindi natin na, or mga kabahayan na hindi natin napuntahan dito sa Barangay Palawig. Anyway, maraming salamat ulit sa pag-tune in at sa pag-follow ng aking vlog. Maraming salamat sa ating mga followers from Palawig na ano sa atin request. Pasensya na kung ngayon lang ako napunta dito. And again, maugmas na kita ka boss. Bangon Catanduanes, Bangon Uragon, and keep on following my vlogs, my pages. Happy Islander TV, you can search us on Facebook and YouTube, and AJ Solero Photography on Facebook, and I also have one on TikTok. Just search for AJ Solero. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye.